Masakit sa damdamin kung malaman mong niloko ka ng iyong minamahal, maging katipan mo man ito o asawa. Yung tipong mapapatanong ka na lamang na bakit nagawa ito ng taong inalayan mo ng iyong buong pagmamahal. Ngunit sa kwento natin ngayon, hindi na matatanong ni Charles kung bakit siya niloko ng kanyang asawang si Denise at kung may katotohanan ba ang pangangaliwa nito. Dahil hindi na nabigyan ng pagkakataon si Charles na tanungin si Denise. Sapagkat ito ay pinatay na at ang mas malala pa, hindi na muling natagpuan ang bangkay nito. Kaya tunghayan natin ang buong istorya sa likod ng pagkamatay ni Denise. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Denise Abigail Vasseur, o kilala sa pangalang Denise, ay pinanganak noong September 16, 1969. Siya ay nagtatrabaho bilang animal keeper sa Wild Animal Park ng San Diego, California. Noong 1994, nakilala niya ang isang US Marine Corps Staff Sergeant na si Charles Vasseur. Nang sumunod na 2 taon, noong September 20, 1996, sila ay nagpakasal at masayang nanirahan sa 1500 block ng Shadow Ridge Drive sa Oceanside malapit sa Vista, California. Noong Biyernes ng September 22, 2000, si Denise ay bumangon ng mga bandang 4:30 ng umaga upang maghanda papasok sa kanyang trabaho. At mga bandang 5:00 ng umaga, nagpaalam si Denise kay Charles na plano niyang magpalipas ng gabing iyon sa Wild Animal Park para sa isang sleepover event kasama ang ilang katrabaho dahil nakatakda niyang gawin ang isang overnight observation roar and snore event. Kaya dala-dala ni Denise ang kanyang pantulog at isang pang-overnight na bag noong mga oras na yon. Kinabukasan, Sabado, September 23, 2000, may tumawag sa mga pulis tungkol sa kanilang katrabaho na sina Denise at Patrick John Hamilton. Ayon sa ulat, hindi nagpakita ang dalawa sa kanilang trabaho at pareho silang nawawala. Samantala, pagsapit ng 2:00 ng hapon, nalaman ni Charles na nawawala ang kanyang asawa. Kaya dahil sa balitang narinig, lumabas siya para magpahangin. Habang nasa labas, napansin niyang nakaparada ang kotse ni Denise 3 bahay lang ang layo mula sa kanilang bahay. Kaya iniulat niya ito sa mga pulis at sinabi niya sa mga ito na ang kotse ay nakapark sa isang kakaibang anggulo. Patuloy niya sa pag-uulat na nawala ng hangin ang isa sa mga gulong, nawawala ang rear view mirror, may crack sa windshield at nasa ignition pa ang mga susi. Napansin din ni Charles na itinulak ang driver's seat pabalik. Kaya naniniwala siya na hindi si Denise ang nagmaneho ng sasakyan dahil siya ay nasa 5'3" lamang ang taas. Sinabi ni Charles na pumunta siya sa bahay kung saan nakaparada ang kotse, ngunit walang nakitang kahina-hinala na kapitbahay. Samantala, ang ilang mga pulis naman ay nag-iimbestiga rin kay Patrick na kung matatandaan ay kasama rin ni Denise na nawawala. Kaya naman tinitingnan din ng mga pulis si Patrick sa puntong ito. Si Patrick ay nasa early 40s at kamakailan ay dumaan sa isang diborsyo. Kilala ng lahat sa Wild Animal Park si Patrick. Sa katunayan, siya ay nagtrabaho ng halos 20 taon sa park at kamakailan ay nakakuha ito ng isang promosyon sa primate area. Maliban dito, nagkaroon ng maraming mga usap-usapan patungkol kay Patrick sa pagitan ng mga empleyado sa park. Ayon sa mga usapang ito, si Patrick ay isang mahilig na manligaw sa mga batang bagong hire sa park. Sa katunayan, marami sa iba pang mga babaeng empleyado ang nagbabala na sa mga bagong hire patungkol kay Patrick. Na kung saan, nakapanayam ng mga pulis ang maraming babae na pawang nagsabing may 2 magkaibang personalidad si Patrick. Ang mga ito ay ang hindi pagtanggap ni Patrick sa mga tumatanggi sa kanya at siya rin ay mapang-abusong tao. Siya rin umano ay isang obsessive at mahilig i-stalk ang kanyang mga ex. Dagdag pa sa nakuhang impormasyon ng mga pulis na ang isang katrabaho ni Patrick ay inalok niyang makipagtalik sa kanya kapalit ng pera. Kaya batay sa impormasyong nakalap ng pulisya, sinilip nila ang posibilidad na dinukot ni Patrick si Denise. Sa puntong yon, sumang-ayon naman si Charles. Dahil ayon sa kanya, nung minsan na nakita niya si Patrick sa kanilang bahay kasama pa ang ibang katrabaho ni Denise, nakitaan na niya ito ng kakaibang pakiramdam tungkol sa pagkatao nito,
na tila maaaring makapanipula ng ibang tao. Kaya sinumulan ng pulisya na subaybayan si Patrick sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mga record sa bangko at cellphone. Nalaman nilang tinawagan ni Patrick ang kanyang kapatid na kinausap niya ito ng halos 20 minuto. Sa tawag na ito, inamin ni Patrick ang pag-stalk kay Denise. Ito ay nung minsan na nasa bahay siya ni Denise at nang tumingin siya sa bintana, nagselos umano siya nang makita niyang kasama ni Denise ang kanyang asawa. Samantala, nalaman ng pulisya mula sa mga record ng bangko ni Charles na siya ay pumunta sa Hilaga at ilang beses siyang huminto sa San Diego County, Temecula at kalaunan ay huminto sa Gilroy. Ang Gilroy ay halos 9 na oras ang biyahe mula sa Oceanside. Kaya nakipag-ugnayan ang San Diego Sheriff's Office sa California Highway Patrol upang hanapin ang sasakyan ni Patrick. At noong Miyerkules ng September 27, 2000, isang off-duty na pulis ang nakipag-ugnayan sa Highway Patrol dahil nakita niya ang kotse ni Patrick. Ayon sa off-duty police, nang makita ang kotse ni Patrick, agad niya umano itong sinundan at naganap na nga ang isang mabilis na habulan. Nang hinarurot ni Patrick ang kanyang sasakyan at sa tingin nito na malapit na ang sumusunod sa kanya, siya ay tumalon palabas ng kanyang sasakyan. Na kung saan napaload siya at nadula sa semento. Kaya siya ay nahuli at inaresto. Pagkatapos, siya ay dinala sa ospital upang gumatin ang kanyang mga pinsala. Habang nasa ospital, binasahan si Patrick ng kanyang mga karapatan at kinapanayam na rin siya ng mga pulis. Kaya nalaman ng mga pulis sa magkakasunod niyang tinawagan ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak upang aminin sa mga ito na sinakal niya si Denise dahil sa pagkabigla. Ayon sa kanya, nakikipaghiwalay sa kanya si Denise ngunit ayaw niya itong tanggapin. Nung una, maayos pa umano ang kanilang pag-uusap hanggang sa nagdilim ang kanyang paningin at nasakal niya umano si Denise. Nang matapos siyang patayin si Denise, pumunta siya sa desyerto upang itago ang kanyang nagawang krimen. Pagkarating, isinandal umano niya ang katawan ni Denise sa isang puno. Matapos ang panayam, hiniling ng pulisya na ituro niya kung saan niya inilagay ang katawan ni Denise. Kaya agad silang nagmaneho mula Gilroy patungong San Diego. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi maalala ni Patrick ang eksaktong lugar. Kaya ayon sa kanya na marahil na buhay pa si Denise. Gayunpaman, natuklasan ng mga pulis na tinawagan din ni Patrick ang kanyang ina at nag-iwan ito ng isang voicemail. Ayon sa voicemail, sinabi niyang pinatay niya si Denise at gusto niyang ilibing ang katawan nito sa ari-arian ng kanyang ina. Kaya naman hinalughog ng mga pulis ang ari-arian ng ina ni Patrick, ngunit sa pangalawang pagkakataon, walang bakas ni Denise ang nakita. Samantala, kahit na hindi makita ang katawan ni Denise, noong Biyernes ng September 29, 2000, sinampahan si Patrick ng kasong pagpatay. At noong August 27, 2001, niliti si Patrick. Bagamat wala silang katawang nakita o hindi pa nakakausap ni Denise ang kanyang asawa, pamilya at mga kaibigan mula nang ito ay mawala, sinabi ng prosekusyon na malamang na patay na si Denise. Kaya makalipas ang halos isang taon noong December 14, 2001, si Patrick ay nakasuhan ng second-degree murder at sinentensyahan siya ng 15 taon na habang buhay na pagkakabilanggo sa kulungan. Samantala, ang katawan ni Denise ay hindi kailanman natagpuan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sa na Wild Tagalog Movie Recap, Ivy Arsobal from Dubai, Inday Godness TV, Nilo Sapungan, Heidi Sapungan, Roy Banganga, Donna Fragata, at Teresa Cabiso from Saudi Riyadh. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Denise Abigail Vasur. Ako po si G. Maraming salamat.